Itachi at Kisame laban kay Goku. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang part 3 ng Dragon Ball Shippuden. Pero bago nga ang lahat ay pwede nyo bang i-like ang ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Natapos nga ang last chapter sa sim kung saan ay ating makikita na kinalaban nga nila Kakashi, Might Guy at Hishi si Goku, ngunit hindi nga nila ito nagawang matalo dahil agad na nga din ipinatigil ni Tsunade ang laban. Dito na nga papasok ang part 3 ng Dragon Ball Shippuden. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay ating makikita dito ang Akatsuki. Sa moment na ito ay sinabi na nga nila Hidan ang pangyayari noong makita nila ang isang misteryosong lalaki. Salita nga dito si Kisame at sinabi nito na bakit nga daw ito ay puro dahilan. Hindi daw ba nila ito na-recognize bilang isa lamang Bonshin? Sa moment na ito ay salita nga din dito si Itachi at sinabi naman nito na interesting nga daw, ito nga daw ay maaring genjutsu. Sinabi naman dito ni Kakuzo na ang tao nga daw na yun ay merong kanay na katulad ng kay Sasori, at nakilala ko siya, dagdag pang ang sabi dito ni Kakuzo na ang distansya nga daw ng paggamit ng lalaki na yun ng kanyang jutsu ay talagang perpekto. Salita naman dito si Itachi at sinabi nito na nakakaintriga nga daw ito, sa tingin nga daw niya ay kailangan niya itong puntahan para nga daw imbestigahan ang kakaibang jutsu na ito. Pero dito nga ay nagsalita nga itong si Pain at sinabi nito na hindi nga daw nito pwedeng ipatigil ang pondo ng Akatsuki para sa ganyang klase lang ng problema. Sagot naman dito si Itachi at sinabi nito na kasama nga daw ang na-experience ni Kakuzo ay magagawa nga daw niyang ma-identify ang jutsu na yun, at kung hahayaan mo ako na hanapin ang lalaki na yun, ako at si Kisame ay magagawa mahit ang kota ng triple sa susunod na buwan. Salita naman dito si Pain at sinabi nito na sige nga daw, bibigyan nga daw niya ito ng 2 linggo para hanapin ang lalaki na yun pero hanggang 2 linggo nga lang daw ang kaya niyang ibigay sa mga ito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay na Goku at Tsunade. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na wala daw bang paraan para daw makauwi na siya sa kanyang bahay. Sagot nga dito si Tsunade at sinabi nito na hindi nga daw niya maisip na itong si Goku ay taga dito sa mundo na ito. Dito nga ay tinanong ni Tsunade si Kakashi at sinabi nito na Kakashi, di ba nagawa mong ma-unlock ang Mangekyou? Hindi mo ba siya kayang ipadala sa kanilang mundo gamit ang Space Temporal Jutsu? Sagot naman dito si Kakashi at sinabi nito na hindi nga daw niya kaya. Salita nga ulit dito si Tsunade at sinabi nito na si Jiraiya nga daw ay may jutsu na kayang magtago at makapunta sa ibang dimension, kung nandito nga lang daw si Jiraiya ay malaki nga daw ang may itulong nito. Sa kabilang banda naman ay naghahanda na nga sila Itachi para umalis at hanapin ang misteryosong lalaki, habang si Goku naman ay aalis na nga din sa Konoha para naman hanapin si Jiraiya. Sa moment na ito ay ipinakita naman dito si Danzo kung saan ay parang nalaman na nga nito ang about sa lakas na meron si Goku, at hindi nga sila makapaniwala sa lakas na meron ang misteryosong lalaki na ito dahil mas malakas pa daw pala ito sa QB. Sa kabilang banda naman ay nagsimula na nga sila Itachi at Kisame na hanapin si Goku, at habang si Goku naman ay patuloy na nga din sa paghahanap kay Jiraiya. Sa paglipas nga ng ilang araw ay hindi pa nga rin mahanap nila Itachi si Goku. Salita nga dito si Kisame at sinabi nito na meron na nga lang daw silang 3 araw para hanapin ito, at kung hindi nga daw nila ito mahanap ay pwede na daw muna sila magpahinga. Sagot naman dito si Itachi at sinabi nito na magpatuloy na nga daw sila sa paghahanap. Salita nga ulit dito si Kisame at sinabi nito na wala naman daw sariling proof si Itachi about dito, ang lalaki nga daw na yun ay parte ng isang secret unit. Ang masama ay kaya pa nga nitong gumamit ng instant teleportation tulad ng sinabi ni Hidan at Kakuzo, hinahanap natin ang taong hindi natin alam kung nag-e-exist. Nananaginip ka lang Itachi kung ito ay lalabas mula sa langit. After ngang masabi ni Kisame ang mga bagay na ito ay dito na nga nila nakita si Goku na kasalukuyang lumilipad. Habang lumilipad nga dito si Goku ay may bigla na nga lang umatake sa kanya na agad din naman niyang naiwasan. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na isang Seiyoten attack. Kailangan ko itong puntahan para makita ko kung sino ang may gawa nito. At dito nga ay bumungad kay Goku ang 2 mortal na sila Itachi at Kisame. Salita nga dito si Kisame at sinabi nito na bagay nga daw pinag-uusapan ay bigla na nga lang daw lumalabas. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na based nga daw sa mga damit ng mga ito, isa nga daw ang mga ito sa Akatsuki. Sa moment na ito ay salita naman dito si Kisame at sinabi nito na ang itsura nga daw ng lalaki na yan ay parang hindi naman daw ito malakas. Salita naman dito si Itachi at sinabi nito na wag nga daw nitong e-judge ang tao na yan, hindi pa nga daw nila alam ang abilities nan.
Dagdag pang sabi dito ni Itachi na kalabanan nga daw muna ito ni Kisame para nga daw magawa niya ma-analyze ang jutsu nito. Sagot naman dito ni Kisame na natatakot ka ba ako na ang bahala mag-front. Sagot naman dito si Itachi at sinabi nito na mamamatay ka sa pakikipaglaban sa tao na yan. Sagot nga dito si Kisame at sinabi nito na ganun ba. At dito nga ay agad na nga humanda dito si Kisame para nga labanan si Goku, sinabi nga nito na ang pangalan nga daw niya ay Hoshigaki Kisame. Ngunit dito nga ay umatake na nga si Goku ng Wave Blast at sinabi nito na ayaw nga daw niya na magsayang ng oras dito. Pero ang atake nga dito ni Goku ay nagawa lang ma-deflect ni Kisame. Salita nga dito si Kisame at sinabi nito na hindi nga daw magiging madali para sa tao na ito ang laban. Habang si Goku naman dito ay nagulat sa ginawa ni Kisame sa atake niya. Sumugod na nga dito si Kisame kay Goku para umatake pero sobrang bilis na pag-iwas nga ang ginawa dito ni Goku. Sinabi nga nito na itatabi nga lang daw niya ang kanyang mga gamit. Sa ginawa nga ni Goku ay nagtaka nga dito si Kisame. Salita naman dito si Itachi at sinabi nito na nakaka-impress nga daw talaga ang bilis ng tao na ito, taijutsu at nakakamanghang chakra ang meron ito. Salita naman dito si Kisame at sinabi nito na hindi na nga daw ito masama para sa mabilis nitong pagtakbo. Ngunit dito nga ay sobrang bilis na pagpunta sa likod ni Kisame ang ginawa dito ni Goku at agad nga itong umatake ng isang Wave Blast. Salita naman dito si Itachi at sinabi nito na nasa likod na nga daw ang kalaban. Pero gamit ang espada nito ay nagawa naman ma-absorb ni Kisame ang atake dito ni Goku. Dito nga ay napansin ni Goku na ang espada dito ni Kisame ay may kakayahan na ma-absorb ang kanyang ki, habang itong si Kisame naman ay tinanong nga itong si Itachi kung ang tao daw ba na ito ay gumagamit ng Genjutsu. Dahil bigla na nga lang daw tumaas ang chakra nito. Sagot naman dito si Itachi at sinabi na hindi nga daw, sadyang mabilis nga lang daw itong gumalaw. Nararamdaman naman dito ni Kisame na talagang nasa sabik na ang kanyang Samahada dahil nga sa chakra na meron itong si Goku. Ngunit dito nga ay agad na naghanda si Goku para umatake ng isang malakas na Wave Blast, sinabi nga nito na susubukan nga daw niya ulit na umatake. Sa moment na ito ay nakita nga ni Itachi na hindi biro ang gagawin atake dito ni Goku kaya agad na nga niyang sinabihan si Kisame tumingin nga daw ito at dito nga ay nirelease nga ni Goku ang malakas na atake niya. Habang si Kisame naman dito ay walang takot na sinalag ang atake dito ni Goku na nagresulta ng pagtagos ng atake ni Goku sa kanyang katawan at sa kanyang espada. Hanggang dito na nga lang ito, like and share lang guys for more videos like this. At ito nga pala guys ang part 1 at part 2 ng Dragon Ball Shippuden.